Hindi naging madali para kay Princess ang pakisamahan ang mga preso sa Bagumbayan City Jail na ang iniisip nila ay kung paano makapaghiganti sa mga tao na naghatid sa kanila sa City Jail. Kaya kahit ano ang ginagawa ni Princess sa paglalapit sa kanila ay lalo lamang siya pinagdidiskatahan na pati basura ay ibinubuhos na sa kanya. Lalong-lalo na itong si Vane na kumukulo ang dugo tuwing makikita itong si Princess na pati gamit ni Princess ay nawawala. Lahat na pinagtatanungan ay hindi umano nakita ang nawawala nitong gamit. Samantala, nagtagumpay na naman ang kasamaan ng naabutan nila Divina at Arnold si Onse at binangga, pero hindi napuruhan. Balak pa sana tumakas ni Onse kahit hirap na sa paglalakad, pero sinundan siya ni Arnold at pinagsusuntok hanggang nahulog ito sa isang creek. At para makasigurado na maging matahimik na si Onse ay binaril ito ni Arnold at mabilisang iniwan nila ang lugar bago pa man may makakita sa kanila. Habang si Aling Nida ay alalang-alala na hindi makontak ang anak, pero gulat nang may tumawag sa kanya na isang kanyang kumare at may krimen na nangyari sa kanyang karinderya na sinaksak ni Charlene umano itong si Lailani at delikado na ang kalagayan nang kinuha ng ambulansya itong si Lailani. Samantala nagwagi na naman ang plano ni Divina sa pag-set up dito sa kay Charlene dahil dumating ang kapulisan na tinawagan ni Jenny. Ay hawak ni Charlene ang kutsilyo na kagigising din lamang sa pagkawala nito ng malay at ika nga caught in the act sa isang sinet up na krimen na duguan ang damit habang hawak ang kutsilyo habang kaharap ang nakabulagta at duguan na si Lailani. Sa takot ni Charlene na makulong ay tinakbuhan ang mga kapulisan pero nahuli pa rin siya. Dumating naman itong si Raymond at Sonia na sampal agad ang ginawa ni Sonia dito sa kay Charlene dahil sa kahihiyan na naman na ibinigay sa kanyang pamilya. Iyak ng iyak itong si Charlene na nagpapaliwanag sa harap ni Raymond, ni Sonia at ng abogado na wala siyang kasalanan na nag-message itong si Lailani na magkita sila doon sa karinderya ni Aling Nida pero nadatnan si Lailani na duguan pero may humampas sa kanyang ulo at nang magising ay hawak niya na ang kutsilyo at dumating na rin ang mga kapulisan at kaya siya nahuli. Dumating si Mimi at pinagtanggol ang kapatid sa mapang-alipusta na biyenan. Nagsalita ang abogado na mahigpit ang kaso ni Charlene dahil tinakasan nito ang mga kapulisan na nagpapakita ng pagiging guilty. Tuluyan na kayang mamamatay itong si Lailani pati itong si Onse. Kaya walang makapagsalita ng krimen na ginawa ni Divina at tuluyan na ring makulong itong si Charlene. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.